Eto na ang most awaited game this playoff, ang Los Angeles Lakers at ang Denver Nuggets, Game 1. First quarter, mainit kagad ang labanan. Palitan ng opensa ang magkabilang team. At eto, nagpakita ng unbelievable dunk itong si Nikola Jokic. Well, bihira lang itong ginawa niya. Ilista mo na. Pero di rin pahuhuli itong si LeBron James. Buhat niya dito ang kanyang kupunan. During the season, great cut by James. Nice. Watch him in person. His just fingertip control. This guy. And what a block dito ni King James kay Jamal Murray. Second quarter, lamang pa rin ang Los Angeles Lakers sa Denver Nuggets. Pero may panagot naman palagi itong Denver Nuggets. At Anthony Davis, kumamada rin sa opensa para sa Lakers. At eto, hindi again. There's Davis though, the ferocious, taking himself and lay it in. He's got 14. And at 2 minutes 55 seconds left, nagtie ang laro sa 51 all. At naihabol pa ang isang buzzer-beater three-pointer ni LeBron James. 19 points na siya dito, and end of the first half, 60-57. Third quarter na. Palitan ng basket ang dalawang kupunan. Walang paawat. Gordon, corner three, good. James finishes inside Mora, At spinning. dito sa final quarter, lamang na ang Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers. At patuloy pa rin ang pananalasa ni Jokic at ng kanyang kupunan. Fumbled it. Meanwhile, 3 of the 5 starters for the At Lakers. dito, muntikan pang ma-injury itong si King James. Pero di na talaga nakayanan ng Los Angeles Lakers. At sa huli, panalo ang Denver Nuggets 114-103, talo ang Los Angeles Lakers. Talo ang Los Angeles Lakers at very clear ang kakulangan ng big man ng Lakers. After Anthony Davis ay wala nang makakabantay kay Nikola Jokic at nagpipesta ang Denver Nuggets sa ilalim. Ang tanong, bakit kaya hindi kukunin ng NBA si Kai, particularly ng Los Angeles Lakers na kung saan kailangan nila ng isang legit rim protector? Napakagandang addition si Kai para sa Lakers this offseason dahil mura lang ang sahod dahil isang undrafted free agent siya. Pero mayroong napakaraming maibibigay sa Lakers si Kai. Kulang rin ngayon ang Lakers ng inside presence pagdating sa opensa dahil si Anthony Davis ay palaging nasa labas and he likes to attack from the outside. Unlike Kai, na isang low post player pero pwede ring maglalaro sa labas at magagamit sa opensa pati na sa depensa. Mangyayari kaya ito? Well, kung pag-uusapan ay ang kakulangan ng Los Angeles Lakers, ay siguradong maraming maibibigay si Kai that will make them even better. And besides, kilala na si Kai ng Los Angeles organization, especially ng kanilang head coach at assistant coach na si Phil Handy. In fact, last year, ay nahagipan ng kamera na nag-uusap itong si Kai at si Phil Handy na kung saan it sparked a conversation na baka merong interest ang Lakers. Pero merong umuugong na balita ngayon na baka papalitan ang coach ngayon ng Lakers at si Phil Handy ang ipapalit. Well, mangyayari man yan o hindi, ay hindi lang naman ang Lakers ang team ng NBA. At sa nilalaro ngayon ni Kai Sotto, ay sigurado marami pang mga teams ang magkaka-interest sa kanyang serbisyo. Dalawang laro na at nakakaantok ang laro ng Yokohama B. Corsairs at mukhang hindi nila alam kung ano ang gagawin ngayong wala si Yuki Kawamura. Kai Sotto, gustong-gustong manalo ang Yokohama pero mukhang napakagulo ng mga play ni Coach Taketo Aoki ngayong wala ang kaniyang point guard. And it just shows na walang makapagkatiwalaang play ang Yokohama ngayon at sariling sikap lang silang lahat. At ito ang dahilan kung bakit kahit gustong itodo ni Kai ang kanyang laro, ay lamya pa rin dahil na rin sa kanilang walang sistema na paglalaro. Kanya-kanya ang lahat at parang walang accountability ang bawat player na kapag mintis at turnovers ay okay lang. Sinayang ni Coach Aoki ang dalawang laro na pwede naman nilang ipanalo if they prepared well. Ang sakit panoorin ng laro at talagang nakatulog tayo sa third quarter nung binangko na naman si Kai sa buong quarter. Isang kababalaghan ang nangyayari ngayon sa Yokohama.
In 2 straight games ay binangko si Kai ng isang buong quarter. Mukhang nawala na ang kumpiyansa ni Kai dahil napakababa ng kanyang field goal, shooting only 2 out of 9, very unusual sa kanya. Although tumaas na ng 23 minutes ang kanyang playing time compared sa kanyang unang laro na 14 minutes lang ang kanyang nakuha. At mukhang wala talagang swerte si Kai Sotto sa kanyang mga coaches dahil kung kailan pa gumaling at lumakas ang kanyang laro, ay doon pa siya ibabangko. He was frozen on the bench kaya nawala ang init ng mga kamay niya sa una nilang laro na kung saan pagkatapos niyang nag-dominate sa third quarter ay binangko na siya at hindi na binalik. Kaya in this game ay tuluyan nang nanglamig ang ating idol at kahit ano ang kanyang gawin ay 4 na puntos lang ang kanyang nakuha. Yokohama B. Corsairs versus Fighting Eagles Nagoya. First quarter, pumuntos agad itong ating idol. At dito, kuha ni Kai Sotto ang isang rebound. End of the first quarter, 19-10, baon ng 9 points dito ang Yokohama. Second quarter, nag-alawembi itong si Kai, pero sayang at mintis ang tira. At dito, nakuha na naman ni Kai ang bola for another rebound. At sa buong third quarter ay di pinapasok si Kai. At kuha agad si Kai ng rebound sa fourth quarter at sinundan pa ng another rebound. At eto, napakagandang block ni Kai. At rebound na naman dito ang ating idol. At eto pa, kuha na naman ni Kai ang isang rebound. At naihabol pa ni Kai ang isang alley-oop dunk. At nakakuha pa si Kai ng isang rebound. At natapos ang laro, 75-65, panalo ang Fighting Eagles Nagoya at talo na naman ang Yokohama B. Corsairs. Ito na ang most awaited game this playoff, ang Los Angeles Lakers at ang Denver Nuggets, Game 1. First quarter, mainit kagad ang labanan. Palitan ng opensa ang magkabilang team. At eto, nagpakita ng unbelievable dunk itong si Nikola Jokic. Well, bihira lang itong ginawa niya. Ilista mo na. Pero di rin pahuhuli itong si LeBron James. Buhat niya dito ang kanyang kupunan. 9 during the season. Great cut by James. Nice. Watch him in person. His just fingertip control. This guy. And what a block dito ni King James kay Jamal Murray. Second quarter, lamang pa rin ang Los Angeles Lakers sa Denver Nuggets. Pero may panagot naman palagi itong Denver Nuggets. Hit it, a deal, and